Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa buong linggong nagdaan. Kaya narito po tayong lahat, sama-sama tayong magpuri, magpasalamat, dakilain natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo po ngayon ay tumayo upang magpasalamat sa Panginoon at manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit. Nagpupuri po kami sa iyo, Panginoon. Dinadakila ka namin sa aming mga buhay, Lord. Pagkat tunay, Lord, Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Alam namin, Lord, Ikaw ang author ng aming mga buhay. Kaya salamat, Lord, pagkat Ikaw ang pumili sa amin at Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat sa buhay na taglay-taglay namin ngayon, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, lahat kami pinagpala mo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patawarin mo kami, Lord, sa mga nagawa naming kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, sa mga bagay na mabuti na hindi namin nagawa, patawarin mo po kami. At sa mga bagay naman, Lord, na hindi nakalulugod sa iyo na nagawa namin, Panginoon, patawarin mo po kami. Lord, pinapakontrol po namin ang aming mga dila, Panginoon, pagkat alam namin, Lord, ang dila na to, kahit maliit, Panginoon, malaki ang nagagawang kasalanan. Kaya, Lord, Ikaw po ang magkontrol sa amin, Panginoon. Ikaw po ang maging hari ng aming mga buhay, Panginoon. Thy will be done, Lord. Kung ano ang kalooban mo para sa amin, mangyari't maganap, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, na kami mga anak mo, pinili mo kami, Panginoon, at alam namin na pagpapalain mo kami lahat, Lord, at gagawin mo kaming channel of your blessing, Panginoon, hindi lamang sa material na bagay, kundi pati sa spiritual na bagay, Panginoon. Tunay na Ikaw ang aming nais makasama habang kami nabubuhay, Lord. At kung kami man po, Lord, ay mawala na ng buhay, nais namin kasama ka pa rin namin hanggang sa wakas ng panahon. Kaya Lord, maraming salamat. Ikaw ang nag-iingat, nagpapagaling, gumagabay sa amin, nagliligtas sa amin, Panginoon. Kaya dapat ka lamang namin purihin at sambahin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng tatayo sa araw na to, Panginoon, magmula sa mga aawit, sa aming pastor na magbibigay ng mensahe, Panginoon. Lord, ang puso namin, Lord, hawakan mo, Panginoon, upang kami, Lord, ay maintindihan namin, Lord, ang nais mong maging mensahe sa amin, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin na mga salitang ito ay nagagaling sa iyo, Lord, at siyang magiging gabay namin, Panginoon, sa paglakad namin sa mundo, Panginoon. Magiging matagumpay kami, Panginoon, pagkat Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Gaya ng sabi mo, victory is mine, says the Lord. Kung ano ang dinideclare namin sa aming buhay, Lord, mangyayari't magaganap. Kaya, Lord, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Pagpalain mo po kaming lahat, Lord, at masamba ka namin, Panginoon. Mahawakan namin, Lord, ang puso mo ngayong araw na to, Panginoon, upang Ikaw aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Ama. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Sambahin ka namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magbibigay ng kapurihan at pasasalamat sa ating Diyos sa Kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. Amen. Sa mundo na nilalakaran natin, sa trabaho, sa kung ano man yung pinagkakaabalahan natin, nakakaramdam tayo ng pagod. Pero lagi po nating tatandaan na ang kapahingahan, ang kalakasan, ang kaligayahan ay natatagpuan natin sa presensya ng ating Panginoon. Amen?
At sa oras na ito, tayo po ay nadako sa kanyang iglesia, sa tahanan ng ating Panginoon upang magkatipon, magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya sa oras na ito, sa unang awitin natin, makapagbigay ng kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoon. Umikot po tayo at kamayan po natin batiin ng bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be, always and forever. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same. Forever you will reign. And I will live to praise your name always. I love to sing your praises, Lord. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done. And when I think of all the ways, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same. Forever you will reign, I will live to praise your name always. We love to be in your presence, O Lord. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and wave. I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart. You give me reason to rejoice. Let us all rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and wave. Lift my hands, lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises.
I love to stand and rejoice. Lift my hands. I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift Minsan pa, I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. I'm gonna raise my voice. We're going to lift our hands to you, Lord. Magnify your holy name, Lord Jesus Christ. Sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang nais kundi mapasalamatan ka, mapapurihan ka sa inyo pong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming pong mga buhay, O Diyos. You are worthy. You are worthy to be praised, Lord Jesus Christ. Maluwalhati ka, Panginoon, as we bow down before you, Lord, as we open our hearts to you. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, Lord Jesus, worthy of the praises of your people. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
as your glory fills this place. You alone deserve the praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You're the name above all names. Be exalted now. Oh, you alone above all names. Worship you, Lord. We worship you. You are worthy, Lord Jesus. You are worthy. You are worthy. Oh. Name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You are worthy, your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And we give you praise, Lord. We glorify your holy name. Thank you for giving your life, Lord Jesus Christ, for all of us. Thank you for saving us, Lord God, for all our sins, Lord. Maraming salamat for giving us Jesus Christ as our Lord and Savior. Dahil po sa Kanya meron kaming kaligtasan. And because of this, Lord, we are forever grateful. We are thankful, Lord, for the life that you have given us, for redeeming us, O God. Wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me
draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. To seek and save the lost. I'm forever grateful to you. And I'm for, let us give thanks to Jesus for the life that He has given us. Oh, I'm forever grateful, Lord, to you that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful. We give you praise and we give you glory. Thank you, Lord God, for the life that you have given us, for the salvation, Lord Jesus Christ. Maraming salamat. Ito ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga buhay ng aming mga choir, Panginoon, na siyang tumutulong sa amin upang maging maayos ang aming pag-awit. Salamat po sa buhay nila, Lord. Dinadalangin na lalo niyo silang pagpalain at lalo niyo po silang ingatan. At ngayon po, dumako po tayo sa mahalagang pakikinig, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga tao na narito ngayon na handang makinig sa iyong salita. At panalangin po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Archie, sa kanyang magiging mensahe. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Alam namin, Lord, iingatan mo siya, gagabayan mo siya, Panginoon. Idinadalangin namin, Lord, ang lahat ng mga heart's desire niya, Panginoon, na naway mangyari at maganap sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa mga turo na kanyang pararating ngayon, Panginoon, at nawa po, Lord, ang puso namin, Lord, maging matabang lupa upang ang mga turo na to, Lord, magbunga sa amin, Panginoon. Magamit namin ito sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Mabuhay kami, Lord, sa mga salita mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito na lang din. Purihin po ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos namin, Ama na minamahal at sinisinta, kami po ay lumalapit ng merong pagpapakumbaba. Kahabagan mo po kami, bigyan niyo po kami ng awa, upang ang lahat ng aming mga kasalanan, from the top of our head to the soles of our feet, ay patuloy na malinis, patuloy na mapatawad, at magkaroon kami ng kabahagi sa buhay na walang hanggan. Ama namin, alam ko po ang mga salitang binibitawan ninyo ay may kapangyarihan, at ang lahat ng mga tenga po na makikinig po, ito po'y simula ng kanilang pananalig, pananampalataya, paglago,
upang ang lahat po ng mga binhi na ito na naitatanim sa aming puso po ay lumago, mamunga, at magkaroon po ng mga mabubuting gawa. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya ninyo, sa mga kapatid po namin na patuloy ninyo, Panginoong Diyos, pinapahiram po ng buhay, pinapahiram ng kalakasan. Lahat kami, Panginoong Ama, na may pangunawa, lalo nyo pong pagyabungin at palaguin po ang mga karunungan namin sa Biblia po upang kami po, Panginoon, ay araw-araw maging katulad nyo po, katulad po ng aming Diyos tagapagligtas na si Kristo. Kaya bigyan nyo po ng kapangyarihan ang mga salita na ito, Panginoong Diyos, as we deliver your word of God in humility and in love, Panginoon, patuloy nyo po na pagpalain ang lahat ng mga makikinig. Kaya, Panginoon, ang pinakamataas po na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po, sa banal na pangalan ni Kristo, lahat po ay magsabi ng Amen. Let's give our best clap offering po. Praise God. Hallelujah. Pinag-aaralan po natin ang tungkol sa sigasig. Ano ho? Yun pong sipag, yun pong atin pong continuity. Kailangan ho continuous yung atin pong pagmamasipag sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya nga ho, tinagurian natin yung tema natin sa huling 3 buwan na sigasig. At ilan araw na lang ho ay Disyembre na ho. At bilang na po natin sa ating mga daliri, ang pagpasok po ng Kapaskuhan. And we ask God again for a new theme na ipagkakaloob po sa atin for 2025. Hindi natin alam, that's the excitement of life. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari po sa susunod na araw. Sa Amerika ho, nagkakaroon sila ng election ngayon. Wala tayong kaalam-alam kung sino hong itatalaga, kung sino pong mananalo, ano ho. Because it's a close fight, we only have to pray, at ang Diyos po talaga ang nakakaalam. Ganon din po ang excitement ng buhay. Kaya I take things one at a time. Ano ho? Ang atin pong buhay, maikli lamang. Ang buhay po natin, i-enjoy natin. Nakalagay po sa aklat po ng mga ngaral yan. Every second, every minute po, atin pong pakinabangan ang buhay na bigay sa atin ng Diyos. Basta wag tayong lalayo. Doon po sa sinasabi po ng mga ngaral 12 hanggang 13, sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, ang sabi ni Haring Solomon, 2 bagay lamang ang kabuuan ng buhay ng tao. Unang-una ho, matakot siya sa Diyos, at ikalawa, ay gampanan niya ang kanyang katungkulan, ang utos ng Diyos, sapagkat yung 2 bagay na yon, ang kabuuan ho ng buhay ng tao. We can enjoy life na umiikot pa rin po, dun po sa fear of the Lord and obeying God's commandment. Hindi po kinakailangan ang buhay ng tao maging boring o kaya ang buhay ng tao walang kalatoy-latoy. We can always enjoy life with the Lord Jesus Christ. Kaya yun nga hon tinuturo po sa atin. Ano ho? Wag lang tayong lalayo sa fear of the Lord, at pangalawa po, yung obeying the commandments of God. We will enjoy life in this world. Meron ho kasing mga fundamentalists at saka mga legalists, ay bawal manood ng TV. May mga kakilala po akong church na ganun. Bawal mag-internet. Bawal manood ng sine, bawal kumain ng ganito, bawal kumain yan. Ang ayaw na ayaw nga ng Lord ho, yung self-righteous eh. Mas maganda pa po na sabihin natin, Lord, manonood ako ng sine ha. Gusto ko lang pong mag-enjoy. Sana po sa pag-enjoy ko na ito, Panginoong Diyos, I hope kasama pa rin kita. Tapos makikita ka nung isang galing sa ibang church na very extreme. Naku, nanood ka ng sine. Sino kayo maiimpyerno nun, ano? Matanong ko lang ho kayo, naku, bawal kumain ng balot. Ikaw naman tumikim ka, no? Kung sarap, Panginoon. Nawa po, maging kalakasan ko po, may protina po ito. Kumain ka ng konting dinuguan, sasabihin ng ibang kakilala nyo po, naku, maiimpyerno ka na. Para ho yan yung 2 hong pinakita sa Biblia. Yung isa po, amin na amin sa kasalanan niya. Yung isa naman po, wala akong nagawang pagkakasala, Panginoong Diyos. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay, hindi po ako nangangalon niya. Sabi po nung mayaman at yung sabi nga natin yung tax collector po, kinakabog niya yung kanyang puso. Who will be dealt with as righteous in the sight of God? Kaya nga mga kapatid, kung ang Diyos ho ay nagtuturo sa atin ng sigasig. No? Sabi nyo nga ho, sigasig. Dapat malaman natin kung saan nanggaling yung salitang sigasig na yan. Kasi sa preaching natin ngayon, pinamagatan po natin, sigasig ng Diyos. Sabihin nyo nga ho, sigasig ng Diyos. Dito nyo makikita kung paano tayo pinagtiyagaan talaga ng Panginoon eh. Trinabaho talaga tayo ng Diyos.
Nag-concentrate siya sa atin. Kaya kung minsan ako po ay nagdurugo ho, nalulungkot po ako, ano ho. Kasi minsan tayo, we are so judgmental po na, ay nako, basta mamamatay tao yan. Pag naniwala ka, kahit maka-Diyos ka, mamamatay tao ka na rin. Alam niyo mga kapatid, gusto ko lang pong i-open up sa inyo, ano ho. Hindi lang kung mamamatay tao mapupunta sa impyerno. Wag ho natin sasabihin ng gano'n, ay nako, kasi mangangalo niya yan, kaya may pagkakalagyan yan sa impyerno. Alam niyo, mamamatay tao ka man, nangangalo niya ka man, o kaya halimbawa sabihin niyo na ho na magnanakaw ka, pare-pareho ho penalty niyan. Kaya nga, I would like to open up your eyes sa habag at awa ng Diyos. Pag may nakikita kayong taong mamamatay tao, you have to pray for him. Hindi ho, ay mamamatay tao, naniniwala dyan, ano rin, maimpyerno rin. Baka ikaw maimpyerno, kapatid. Tignan nyo ho, ang sinasabi po ng unang Korinto, we have to pray for those people. Otherwise, we become self-righteous. Tignan nyo mamaya sa sigasig ng Diyos. Ano? Ang tinitignan ho ng sigasig ng Diyos, makuha yung mga taong makasalanan na yan. We have to be very careful with what we say to the internet. Alam nyo po, isa sa mga nalulungkot ako sa bansang pinuntahan ko, komunismo sila. Hindi po ako against sa komunismo kung yun ang gusto po nila. Tinanong ko yung mga estudyante, what is your religion? We don't have any religion. Do you believe in Jesus Christ? No. How about in Buddha? Kasi mas maraming Buddhist doon. No. To whom you believe in, sabi kong ganon, the Communist Party of Vietnam. Walang Diyos. Kaya sana naiintindihan ho ng mga ibang kabataan, ano ho. Hindi ako galit sa komunismo, pero dinidirekta ko rin yung mga bata hong involved sa activism. Yan ba ang gusto nating maging bansa? Alam niyo po, ano ho, hindi ho sa pagmamayabang. Ako po'y galing din ng UP Diliman. Nakasablay din po ako. Ang wife ko po galing po ng UP Diliman. Pero nakita namin na wala kang maipagmamalaki kahit graduate ka ng UP Diliman. Can we all say amen? Ang Diyos ho nagbibigay ng karunungan, ang Diyos ho nagbibigay ng diploma. Kaya kung minsan, bakibaka tayo, laban tayo. Yung bansa na yan na nga ho, naging komunismo ho, wala ang Diyos. Nawala yung puwang nila. At kahit balang araw magsusuot ka ng sablay ng ganyan, wag kunin yung ikayayabang yang kapatid. Hindi yung pinag-aralan mo. It is only because of God's mercy, it is only because of God's grace, kaya tayo nakatayo hanggang ngayon dito. Wala scholarship sa atin. Sabi nga nung isang kapatid, ikaw pastor, summa cum laude. Wala hong summa cum laude sa Diyos. Wala hong UP Diliman. Wala hong Ateneo de Manila. Walang UST ho. We are just in the mercy and the grace of God. Kaya maraming nagagalit sa akin, maging mga kabataan Pero ako, I will always stand on the ground. Magalit na yung Diyos sa akin, wag lang yung, magalit na po yung tao sa akin, wag lang po yung Diyos. Nakita ko ho Gusto ba natin ng isang bansa po, mawala ang Diyos sa buhay natin? Dahil very proud, aktivista ako. Ay, hindi ako makakapayag ng ganun ho. Sabi po ng 1 Corinthians, tignan niyo po mabuti Sabi po ng 1 Corinthians, dito po sa chapter 6, purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 6 to 9, ilelay down ko lang ho yung premise. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag natin sabihin yung mamamatay tao lang po. Tingnan niyo po sino-sinong mga walang kabahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid. Galit na galit nga sa mga mamamatay tao. Pero pumapatol ka sa kapwa lalaki, kapwa babae pumapatol ka, walang pinakaiba. Hindi ko po sinasabi na against ako sa ganon, hindi na kayo magkakaroon. But ipag-pray natin. We are not here to castigate po sa internet o sabihin natin na ikaw ay mamamatay tao, pupunta ka ng impyerno. Minsan doon nga nagagalit ang Diyos yung very self-righteous tayo, uusisain natin, ito ganito buhay mo. Pero tayo, are we not corrupt? Are we not also doing evil things? Tingnan niyo po sabi rito, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing ng lalait ng kapwa ng daraya. Ayan po. Lahat ng ito ay walang kabahagi po sa kaharian ng Diyos. Pero napakabuti nung sigasig ng Diyos. Hindi ho nag-e-end yung verse na ito. Kasi yan po, nagiging judgmental po tayo Ay nako,
Nangangalo niya, pupunta ng impyerno. Tignan niyo po yung verse 10. Ito po yung kahalagahang binabasa yung kabuuan ng Biblia. Tignan niyo po yung verse 10. Ang sabi po dito sa 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Dati ganun tayo, pero pwede tayong malinis ng Diyos. Uulitin ko po, no? Lahat ng uri ng pagpatay, ayaw ng Diyos yan. Lahat ng uri ng pangangalo niya, galit ang Diyos dyan. Lahat ng uri ng pagnanakaw, galit po ang ating Panginoon. Pero we are here as Christians to tell them the message of the Lord. Dating ganyan ka, pwede kang malinis. Let us not be judgmental. Ang isang tao na banal, na naniniwala sa taong pumapatay, ay hindi banal. Eh, ikaw banal ka ba? Wala ho talagang banal, kapatid eh. Nagpo-fornicate ka ba o yung iyo pong halimbawa, girlfriend mo, may nangyayari sa inyo, against ka sa pagpatay halimbawa, may pinakaiba ho ba yun? Wala. Pero we bank on verse number 11. Doon tayo magkakaisa-isa na sana mas lumuwag ang kalooban ninyo, mas malaman ninyo ang mga taong gumagawa ng ganito, kailangan ng prayer. Ang sabi ng verse 11 po ulit, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis kayo ng inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Can we all say amen? I'm also a murderer. Pastor, wala kang record. Yes. Many times, nagalit ako sa kapwa ko. What's the difference? Wala. Baka mamaya self-righteous na lang tayo. Ikulong, yung mamamatay tao na ganyan. Pero make sure po, ito lang po, hindi ako galit sa inyo. Make sure po, hindi kayo nagkaroon sa tanan ng buhay ninyo ng relasyon sa kapwa lalaki. O kaya nag-fornicate kayo, may girlfriend ka palang pumapatol ka na po nang hindi kayo kasal. Hindi ko sinasabi po na hinuhusgahan ko kayo. Ayoko nga magsabi ng ganon kasi yung mamamatay tao, walang pinagkaiba sa lahat ng sinasabi ng unang Korinto 6:9. Pero yung sigasig ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa Tignan niyo po, ang sabi po ng Roma 5:8 hanggang 10. May 4 na naman tayong pag-aaralan ngayon. Ang sabi po dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Jesus Christ died for the murderers. Jesus Christ died for the rapists. Jesus Christ died for the fornicators. Jesus died for me. Kasi lahat yon, ako yon. Yun po ang attitude na dinidevelop sa atin ni Kristo. May lumapit nga sa akin Pastor, si Kibuloy ba may pag-asa pa? Opo, may pag-asa. Pag bumukas yung puso niya, aminin niya yung nagawa niya na pagkakamali. At saka magpakulong siya talaga kasi mabigat yung kanyang mga kinakaharap po, may pag-asa po. Pero kung mananatili ka, ako pa rin ang sugo ng Diyos, ako pa rin ang anak ng Diyos na makapagpapatawad ng kasalanan hahatulan kayo sa sinabi ninyo. Kaya nga naririto po ako to say to you, to extend to you, bilang sa mga experience ko po, walang magagawa yung pinag-aralan nyo, kapatid. UP Diliman ka, walang magagawa yan. Galing ako dyan, kapatid, nakasablay po ako. Hindi ako nagyayabang, nagsasabi po ako ng katotohanan. Cum laude ako, pastor. Ako, summa cum laude. Walang nagawa yung pagiging summa cum laude ko. Pinakita lang ng Lord na wala kang magagawa. Pastor, kabisado mo Biblia. Kahit makapagpahayag man ako ng mga salita ng Diyos, ngunit hindi naman ako marunong umibig. Pinakita sa akin ng Lord din dati ho yan Ako'y isa lang batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Tama pala si Haring Solomon. Everything is utterly meaningless in this world. Hindi yung napag-aralan mo, hindi yung ipon mo sa bangko, hindi yung mansion mo, hindi yung kotse mo. Ang dinidevelop sa atin ng Panginoong Diyos, madurog ang puso natin, maging kaawa-awa lang tayo sa harapan niya, na tayo ay para pong isang basura, walang halaga, isang marumi pong basahan, kahit gumagawa ka ng mabuti, kasi yun po ang makapagliligtas sa atin. Iwanan ninyo lahat ng taglay-taglay ninyo, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your entire family.
walang baggage, walang theological degrees, doctor in ministry ako. Walang magagawa ko yan. PhD po ako, abogado po ako. Let us learn how to be humble the God's way. Ano po yung sistema ng Panginoong Diyos? Unang-una, while we were sinners, Jesus Christ died for our sins. Ibig sabihin, sinner lahat. Can we all say amen? Amen po ba? Kaya dapat tinatanggap natin eh. Halimbawa lang, nakakita kayo, itong tao na to, nahuli to, pastor, nakita ko sa TV, siya pala yung serial rapist. Masunog ka nawa sa, hindi ganun ang attitude, kapatid. We are still hoping bumukas yung puso. Amen po ba yon? Hindi ko kasi biro ho eh. Pagka na-realize yung nabasa niyo yung Biblia ho, pati yung tao ho na nanggahasa na yon, maaawa kayo doon at the moment ho, parurusahan sa impyerno. Sana bumukas pa yung puso eh. Wag po, ay buti na lang ako, pastor, hindi ako manggagahasa. Pero ito talaga, ang daming. Pastor, ang kurap-kurap po niyan, talagang buti nga sa kanya. Lahat ng mga kurap po, sunugin sa impyerno. Okay, magbibitaw ho ng ganon. Or magsusumpa po tayo na isang tao'y mapunta sa impyerno. Kasi babalik lang ho ng Diyos yun eh. Halimbawa, galit kayo sa mamatay tao ho. Pagka ho nilapat ng Diyos ang unang Juan 3:16 sa atin, sino mang nagagalit sa kanyang kapwa at tao'y mamamatay tao, patay ka dyan, kapatid. Uulitin ko po, kalaban po natin sa church na ito ang lahat ng mga mamamatay tao. Pero tignan natin yung heart natin, baka napaka-judgmental naman yung heart natin. Nantingin natin sa sarili natin, malinis ako. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng idea. Talaga dapat sabihin natin, kung wala si Kristo, impyerno tayo lahat. Handa tayo sa impyerno. Huwag natin sasabihin sa sarili natin, wala akong ambisyon pumunta ng impyerno. Talagang ambisyon natin lahat pumunta sa impyerno. Mapapahamak tayo lahat dyan. Baka nga mas kaawaan pa ng Diyos pag sinabi natin sa puso natin, Lord, ako talaga mapupunta ako sa impyerno eh. Kahabagan mo na lang makasalanan po ako eh. Kaysa sabihin natin, wala akong ambisyon pumunta sa impyerno. Nakakatakot yan, kapatid. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, itong sigasig ng Diyos ang nagkuha sa atin. Sabi po ng Biblia, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Lahat ng uri ng kasalanan yan. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. 4 ho ito pag-aaralan natin. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos, sapagkat dati tayo'y kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Pwede ba natin sabihin, number 1, pag-ibig. Number 2, pagpapawalang sala. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pangatlo, pakikipagkaibigan. At ika-4, pagliligtas. Sige nga, Francis, balik mo ulit sa title. Mag-quiz ulit tayo. Pakisabi nga, number 1, praise God. Number 2, naku, may mabibigyan na naman ng jacket. Pangatlo, pakikipagkaibigan. And number 4, dahil kaibigan na tayo, liligtas tayo. Wala ba tayong extra jacket dyan? Bigyan si Sister Linda. Pag may motivation ho kasi ng gano'n, mas natatandaan natin. So bakit naging masigasig ang Diyos ho? Base po sa Roma 5:8 hanggang 10. Kasi number 1 po, nung tayo'y makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Buti na lang, ganun, hindi judgmental yung Diyos. Kasi po pag sinabi ng Diyos, mamamatay tao ka, impyerno tayo. At base sa pag-aaral ko, the Bible was made to show to all of us, hindi tayo makakatupad. Sabi nung isang leader ko dati, kayang tuparin. Hindi ho. Salamin ho yan, na pag pinakita po sa atin, wala kang ibang kakapitan kundi si Kristo. Kasi siya lang nakatupad dito eh. Kaya nga ho, ang ganda-ganda, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano yung dakilang pag-ibig na yon? Namatay si Kristo para sa atin nung tayo po ay murderer, nung tayo po ay rapist, nung tayo po ay kidnapper, nung tayo po ay drug lord, nung tayo po ay drug addict, lahat ng kasalanan, namatay si Kristo para dyan, para kung sino man po ang tatanggap sa Kanya, pwedeng makapagbago ho at magmamana ka
ng buhay na walang hanggan. Yun nga yung kinakaawa ko dun sa bansang pinuntahan ko. Tinatanong ko, nasa university po ako, nagtatanong-tanong ako ng mga estudyante. May I ask, do you know Jesus Christ? What's your religion? Illegal. We don't have religion here. Komunista eh. Kaya ako minsan sana yung mga galit sa aking mga estudyante, hindi perpekto yung sistema natin, pero mas gusto ko po yung isang sistema pwede ang Diyos. Pwede magpahayag ng Bible. Pwede po tayong makinig ng salita ng Diyos na hindi tayo huhulihin. Ang dami-dami ko ng mga estudyante, ang tatalino, namundok eh. Nung pagpunta ho sa bundok, ano nangyari ho? Hanggang ngayon, nakikipagbaka ho. May magagawa ho ba? Wala. Yung iba ho, napatay na ng militar. At alam ko po, marami nakikinig ho, baka nga sa mga kabataan natin, may magagalit din sa akin. Wala akong pakialam kahit magalit kayo. Ang binibigyan ko ng kaluguran ay ang Diyos, hindi kayo. Kahit ipanalangin nyo pa po ako, I think kahit na, wag naman siguro kasi pagka ganun yung prayer natin, Lord, yung pastor namin, natatamaan ako, patayin nyo na. Baka bumalik sa inyo yun, kapatid. Kasi ang pinaninindigan ko rito yung word of God, magalit man kayo sa akin, pero mamamatay po ako defending the real word of God. Sana huwag kayo magagalit doon sa sinasabi ko po na galit tayo sa mga kapwa lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki. Pero magnanakaw pala tayo. Ano pong approach? Mga kapatid, wala po akong pinuntahan dito. Although sabi ko nga gano'n, minsan sumasakit yung heart ko. Nakikita ko po kung gaano kahahala yung mga nilalagay po sa internet. Sumasakit yung puso ko kasi tayo nakikinig ng Word of God. Pero sabi ko, Lord, hindi ko babakbakin itong isang naglalagay na ito. Hindi ko siya sasabihan direkta. Ipangangaral ko ang pag-ibig mo. Baka bumukas yung heart. Kasi naiisip ko, pupuntahan ko, pagsasabihan ko, baka ako pagsabihan ng Diyos, mas malala ka pa eh. Pag binuksan ho ng Diyos yung kasalanan ko, makita ko po, walang pinagkaiba. Yun ang pinupunto ko rito ho. Hindi ko po sinasabi na itolerate natin ho yung ganyan, atin pong tanggapin yung mga mamamatay tao. Hindi ganun ho. But look at the Bible as a mirror. Kung ako ba nagsasabing maimpyerno, mamamatay tao, ako ba perpekto para hindi po? Kaya nga ho, eto ho yung pag-ibig na yan, Jesus Christ died for us while we are still sinners. Yun po yung sigasig ng Diyos. Pwede pong gawin ng Diyos, sabi po ng isang theologian sa akin, ano mas gugustuhin mo? Pag-ibig o katarungan? Sabi ko, pag-ibig na lang. Bakit? Pag ang Diyos naging makatarungan, lahat tayo diretso sa impyerno. Just and fair po yon. Just and fair. Pero pag pinairal ng Diyos ang pag-ibig, pag tayo nanalig kay Jesus, rapist ka dati, pwede ka maligtas, magnanakaw ka, may kabahagi ka pa rin sa buhay na walang hanggan. Basta pag tinanggap mo si Jesus, tatalikuran mo yung mga kasalanan po na yan. Ako kasi naniniwala po ako sa prinsipyo po si Pablo pinatay siya. Kilala niyo si John? Si John po gumawa ng Book of John. Mga kapatid, hinati yung katawan niyan from top to bottom hinati. Tapos yung isa pa kapatid, si Pedro pinako sa krus pabaliktad. Yan yung mga nagbigay ng mensahe na pinapahayag natin ngayon. Na marami yung pastor, sinasalaulay ang turo na yan para kumita sila ng pera, para iligay sila sa kapangyarihan, hindi nila naranasang makagat ng lamok. Kaya dun nang gagalaiti rin pag binasa nyo yung buong Biblia Ituturo lang sa inyo, ay okay lang yan. Ang church, paramihin natin. Gumawa tayo ng magandang programa. But you are not teaching the Word of God. Yung mga unang nagturo, pinapatay. Wala akong nabuhay dyan, lahat pinapatay. Tapos tayo naririto ngayon with all the convenience, sasabihin natin, ako ang Son of God. Ako yung nagtuturo ng ganyan. Sila while we were still sinners, Jesus Christ died for all our sins. Kaya tignan nyo yung salitang pag-ibig, ang tinapat ng Diyos sa makasalanan. Tapos tayo, we will condemn. Ay, mamamatay tao yan Ay nako, ito,
May kabit yung kapitbahay natin. Dapat nga maligtas ho yung mga yun eh. Kasi ang tinapat ng Diyos sa kasalanan, makasalanan, pag-ibig. Sabihin nga ho natin, pag-ibig para sa makasalanan. Praise God. Can we all say amen? Pwede ko naman hong gawin na ang preaching ko po hindi masakit. Lahat ho kayo, pupuntahan ko bahay-bahay, hahalikan ko ho kayo, at hindi ko po itatouch ang kasalanan. Pero mahal ko kayo kapatid, kaya ako sinasabi po ito eh. Kasi nagpakasigasig si Jesus, tapos sasalaulain po yung kanyang turo. Nalulungkot po ako talaga. Ikalawa, tignan mo natin, hindi lang yung pag-ibig eh. Guilty beyond reasonable doubt ka. Pero pinawalang sala ka ng Diyos, ayan sa puot, lalong-lalo na sa ating makasalanan. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Sabihin nyo nga ho, dugo na nagpawalang sala. Ito po, bibigyan ko kayo ng illustration. Nakaharap ka na, guilty ka, ng rape ka, pumatay ka, kinidnap mo yung tao, na-involve ka sa drugs, lahat na mabibigat na kaso. Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, hahatulan ka ng kamatayan ng hukom. Pero, may lumapit ho, umaamin. Sabi niyang ganon, walang kasalanan yan. Inaako ko lahat ng pagkakasala, kasi ako po yung gumawa ng lahat ng kasalanan na yan. While we were still sinners, Jesus Christ died for all our sins. Sabi po rito, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Alam niyo ba yung wrath, yung galit, yung anger ng Diyos? Kahit yung kakapupot po na white lies, bubuhos yung galit ng Diyos. At pumatay ka katulad ng kasing dami po ng pinatay ni Adolf Hitler. 7 milyon pinatay mo, bubuhos pa rin po ang galit ng Diyos. Pareho. Nag-white lies ka lang, na sinabi mo, Mama, pupunta lang kami sa party, nag-date kayo. Wala hong pinagkaiba yon doon po sa kasalanan ni Hitler at yung kasalanan ninyo, pareho ho kayong maiimpyerno roon. Yun yung gusto kong i-message sa inyo Kaya nga sabi po dito, it is only by the blood of the Lord Jesus Christ that we have been saved. Ano yung sabi ng Hebrews 9:22? Without the shedding of the blood of Christ, there is no remission. Pastor, ano yung remission? Palagi ko naririnig sa inyo. There is no forgiveness of all our sins without the shedding of the blood of Christ. Pag sa Tagalog, kung hindi ho pumatak, kung hindi po tumigis ang dugo ni Kristo, wala pong ipagkakatawad po ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Ano pong sabi? Ang kanyang dugo ang magpapawalang sala sa atin. Sabihin nyo nga po, kanyang dugo, magpapawalang sala. Is it on our own righteousness? Hindi ko pumapatay, Pastor. Kaya nga nakita ko yung logic ng Biblia eh. Halimbawa, claim nyo po, hindi ako katulad niyan, hindi ako mamamatay tao. Ipapakita lang sa iyo ng Lord eh. Nagagalit ka ba, anak? Opo. Sino ba ang tao hindi nagagalit? So conclusion, lahat ng tao mamamatay tao. Hindi ako nangangalo niya ho. Wala ho. Stick to one ako sa asawa ko eh. Papakita ulit ng Diyos. Sino mang tumingin ng may kahalayan po. Kanina naglakad po, maikli ang short. Naglaro isip mo. Pinakaiba ba yun sa may kabit o wala? Wala po. At malaki man o maliit yung kasalanan, ang good news po, ang sabi rito, tayo ngayon ay mapapawalang sala, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo. May pag-ibig na ang Diyos, mapapawalang sala ka pa. Can we all say amen? Hallelujah. Yan yung sigasig ng Diyos, tiniis ka ng Diyos. Pinagtiyagaan tayo ng Diyos, naging consistent ang Diyos. Kaya nga marami pong pupunta sa impyerno, religious leaders, mga, huwag kayong magagalit, mga manang-manang, ganyan. Ibig sabihin ng mga manang-manang, ang daming bawal. Bawal magpantalon, bawal magganyan, bawal ito, kailangan huwag kakain ng ganyan. Marami pupunta sa impyerno po ng ganon.
Kasi ano pa po ang silbi po ng dugo ni Kristo kung lahat ng yan ay tinuturong pinawalang sala na tayo ng Panginoon, nilalakaran pa rin natin. Minsan, mapupuna pa kayo sa ganyan eh. Ay, sa kanya, enjoy lang ng enjoy. Mga kapatid, enjoy life kasi mabilis lang ang buhay ng tao. Can we say amen? Minsan, alam ba, may mga meeting po tayo, magpapaalam po sa akin. Naunawaan ko eh. Sasabihin sa akin po, Pastor, magbabanding muna kaming family. Sige ho. No problem, bibigyan namin kayo ng minutes of the meeting. I-prioritize nyo muna pamilya ninyo. Can we all say amen? Kasi yung malupit po na pastor eh. Hindi po pwede. Kailangan complete attendance tayo ngayon. Hindi natin hawak yung buhay ng tao. Bukas makalawa po, baka hindi na tayo magkita-kita. Can we say amen? Kaya ang saya po ng buhay when we enjoy life, kapatid. Amen. Ano ho? At sinasabi ko rin po yung totoo, sana wag kayong magagalit sa akin, lalo na yung mga nakikinig. Marami po akong estudyante ho, talagang pag nagsalita po ako sa klase ng ganun eh, nagagalit po sa akin. Hindi po ako galit ako, aktivista man kayo o kaya ako'y galit ho kayo sa demokrasya. Ang sinasabi ko lang po, let us be open-minded, tignan natin ho. Ako personally ko ito, mas gugustuhin ko po yung sistema natin ngayon kaysa maging komunismo po tayo. Yung walang Diyos, bawal magbasa ng Biblia. Alam nyo ho, may baon akong tracts, akala ko pwede. Pero iniiwasan ko rin ho, hindi ho sa natatakot ako. Pag pinamahagi mo yung tracts doon, unang-una ho, no, kahit mga Filipino communities, numero uno, ikukulong ka talaga doon ho. May church pa tayo rito, buti sana kung wala akong pananagutan dito eh. Hindi ho pwedeng magpamahagi ng tracts doon, may mga Filipino communities doon ho sana eh. Pero ang penalty po, panghabang buhay na pagkakabilanggo, pagka po pinakilala mo si Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. Minsan we have to be wise. Siguro pag matanda-tanda na po ako, paritiro na po ako sa ministry, kahit na makulong po ako, okay doon. Pero ilan yung tao po makakapakinig pa ng salita ng Diyos na nawalan? We have to be wise, sabi nga po ng Biblia, no ho? We have to be meek as a sheep and be wise, ang sabi po ng Biblia, as the serpent. Hindi ho yung lusob ng lusob. Ikatlo ho, hindi lang yung pagpapawalang sala po sa puot ng Diyos, sigasig ng Diyos, nakipagkaibigan sa kaaway niya. Kayo, may kaaway kayo. Can you approach your enemy? Ang hirap, hindi ho ba? Kaya niyo pong batiin yung kaibigan ninyo o yung inyong kaaway na nakasama ho ng inyong, o kaya sabihin na natin, yung ex ninyo. Pastor, ano yan eh, ex-boyfriend ko po, niloko po ako eh. Pero pag nag-meet kayo, kaya nyo pong ngitian pa rin, batiin pa rin. Sabi nga nila po, sa isang relasyon po, pag nagkahiwalay, hindi na pwede maging magkaibigan. Parang may katotohanan po yun. Di ho ba? Kasi marami na mga pinagsamahan yon, nasira sa isang iglap po, parang mahirap makapagpatawad. Pero sana sa Kristiyano, hindi po ganun. Kaya nga sabi po dito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Sabi nga ho natin, kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan. Hallelujah. We became friends again. Ano po ang penalty pag kaaway tayo lahat ng Diyos? Pag tinignan po kayo ng Diyos at nakita po yung maliit na kasalanan, bubuhos po yung pinakamatinding galit ng Diyos. Pastor, ang sinabi ko lang naman, kapag sinungaling naman, white lies. Ganun pa rin nga, bubuhuso yung galit ng Diyos. Pastor, ano lang naman na gawa ko ho? Kumain lang ako ng mas marami sa higit ng kaya. Gluttony. Bubuhos ang galit ng Diyos. Pastor, ang nangyari lang naman ho, may dumaan ho. Lalaki tayo, nakatingin po ako ng ng may kahalayan po. Naglaro isip ko. Bubuhos ang galit ng Diyos. Pastor, ako po si Adolf Hitler Pinapatay ko po 7 milyon. Ganon din ho, bubuhos ang galit ng Diyos. Ako si Mao Zedong ho 12 million, pinakamaraming pinapatay sa buong mundo si Mao Zedong ho, sa China. 12 million ang pinapatay ko. Yung po sa Cambodia ho, lahat ho ng mga teachers, ginawang killing fields yung Cambodia. Basahin nyo sa history po. Basta teacher ka, estudyante ka, kasama ka ho ni Pol Pot, ilalagay ka sa killing fields. May museum po sila sa Cambodia, puro mga bungo ho Yun ho yung mga matatalinong tao. Galit ho yung komunismo sa mga matatalinong tao. Pinapatay po. Ano mangyayari, Pastor? Bubuhos ho yung galit ng Diyos.
Pero dati kaaway tayo ng Diyos, maliit malaki kasalanan natin, hayag o hindi hayag, ito man po mga kapatid ay mula sa ulo natin hanggang talampakan natin. Pero ang sabi rito, ngunit tinanggap niya tayo bilang kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. This is the best part in our history po. Nung nakabayubay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay, bawat patak ng dugo niya roon po, luminis sa lahat ng kasalanan, malaki man o maliit. Kaya yung attitude po natin, try to read the Bible, tapos i-analyze natin. Maaawa ka dun sa tao na mamamatay tao eh. Kasi you know, that person will go to hell. Pero papatulan pa natin, mapunta ka sana sa impyerno, baka mahatak din tayo kasi yung hatred po kasama ng pagpatay ho yun. E bihira na lang ho siguro yung ganun, kaya nga tinuturo ko po eh. Nakakita ho kayo ng talagang ng rape, pinagbububuntal yan. At sabi nyo nga ho, di ba, yung bugso ng damdamin natin, pag ginawa sa anak ko yan, pastor, naku, tatadtadin ko ng pinong-pino yan. Wala akong pinakaiba. Pag tinadtad nyo siya ng pinong-pino, mamamatay lang ho siya. Tapos kayo, pumatay din kayo ho. Anong pinakaiba po nun? Pareho ho kayo magkikita sa impyerno ng kapatid. Pero hindi ho ganun yung standards ng Panginoong Diyos eh. I was blessed with the testimony, yung sinabi ko po sa inyo, na nilapitan po sila ng pulis. Ito po yung pamilya ni Peter Tanchi, sabi ng pulis, naawa ho ko sa ginawa sa anak ko ninyo eh. Nirape po ng 10 lalaki. Bigyan nyo kami ng go signal ho, pagpapatayin namin ho lahat. Sabi po ni Pastor, in the testimony of CCF, hindi ko kaya ho, sabi niya sa pulis, kasi may Diyos tayo, vengeance is mine. Siyempre, yung damdamin ng ama, kung ako rin naman din yung ama, gusto ko ho talaga mapatay lahat yung gumahasa sa anak ko. Pero dahil babad na babad po, in the Word of God, ito pong tao na ito, at may gagawin pala maganda po ang Diyos sa buhay nila. Ang sabi po niya, bahala na po yung Diyos. Alam niyo mga kapatid, kumilos talaga yung Diyos. Yung isa ho doon, pinag-aralan ko yung nangyari eh. Yung isa ho doon, napatay ng pulis, ibang kaso. Meron ho doon, tumatawid na matay. In the end ho, yung 5 nakulong, yung 5 namatay. Diyos ang kumilos, lahat ho na persecute ho. Pasok sa kulungan, yung iba ho, pinagraduate na ng Panginoon. Vengeance is mine. Huwag yung gagawin natin ho. Galit na galit ako dyan, pastor. Alam nyo ho, yun nga ho ang iniiwasan natin. Sana po, pag may nagsasabi ng Word of God, huwag nating kagagalitan. We learn how to love a pastor who speaks the truth. Kasi wala po kami papakinabangan dito. Mas papakinabangan ko po, kaibiganin ko kayo lahat at wala akong sasabihin sa kasalanan. Mas papakinabangan ko po, lahat ng mga estudyante ko, wala na lang, hahayaan ko na lang, sige, mag-aktivista kayo, magalit kayo sa gobyerno, lahat na lang ng ninyo, okay lang sa akin yan. Pero tignan ninyo, in the long run po, basahin nyo po yung Biblia, napabuti ba ang buhay ninyo dahil sa mensahe ng Panginoong Diyos? Kasi gaya ng sinasabi natin, naging masigasig ang Diyos sa pag-ibig niya, naging masigasig ang Diyos sa pagpapawalang sala sa atin. Naging masigasig ang Diyos dahil naging kaibigan niya tayo. Dahil yung 3 na yan, mga kapatid, nagresulta po, ika-4, tignan niyo po, sa pagliligtas ngayon ng Diyos. Si Pablo, siya po ay Saul pa nung panahon na yon. Talagang pumapalakpak pa siya, tuwan-tuwa ho siya. Yan. Nahuli si Esteban. Isa ito sa pinakakinaiinisan ni Pablo eh. Itong Esteban na to, ang dami nakuhang miyembro sa atin ito eh. Kasi nagpipreach siya, si Kristo daw ang tamang daan. Kaya nahuli si Esteban at ang nagbigay ng go signal para ipapatay si Esteban, ito pong si Pablo. Si Pablo ho is a murderer. Daang-daang tao ho ang pinapatay ni Pablo bilang isang Hudyo. Galit siya sa Christians eh. Pero nang siya po'y dumadaan, doon po sa daan papunta sa Damascus, binulag ho siya ng kaluwalhatian ng Diyos. Bigla akong nag-flash sa mata niya. Nabulag siya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Pablo, Pablo, bakit mo ako inuusig? Doon lang siya naniwala, totoo pala si Kristo. Pagkatapos nun, mga kapatid, lahat ho ng binabasa natin ngayon, from the book of Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, book of Hebrews, ito pong Galatians, Colossians, Ephesians, sino nagsulat ho niyan? Yung murderer.
Nabibless ho ba kayo sa lahat ng sinulat ni Pablo? Can you say amen? Ang sumulat ho niyan, mamamatay tao. Ano hong nangyari sa kanya? Kinahabagan siya ng Diyos. At pagdating sa langit, hallelujah, kinikilabutan ako Mag-aakapan yan si Esteban, tsaka si Pablo. Paano kaya yun, Iniisip ko lang, bilang pinapatay ka nun, ang hirap nun, kapatid. Magkikita kayo sa langit Si Esteban, pinapatay ni Pablo. Pero si Pablo, patatawarin ni Esteban ngayon. At saka si Pablo, hingi ng tawad. Sana nagukuha ninyo yung punto ko, Maski po yung pinakatalamak na mamamatay tao, drug addict o kaya makasalanan, may puwang pa rin ho sa kaligtasan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kahit na nangaliwa na ho yung asawa ninyo, continue praying, kapatid. Malay ninyo, mag-aakapan muli kayo sa langit. Kasi ang nakakalungkot ho ngayon, sinisira ng diablo pamilya, sinisira po yung ating pananaw na nasa habag lang tayo ng Diyos. Pero ang nais po ng Panginoong Diyos, matanggal ho yung debacle o yung harang na yan na tayo ay maging mapanghusga, tayo po magalit sa isa't isa. Kasi pagpunta natin sa langit, yung pong magkaaway, nakakilala sa Diyos, mag-aakapan. Ang sarap po nun, I am waiting to see that, na si Pablo at saka si Esteban mag-akapan po. Amen po ba? Sana ganun din ho. Kaya yung mga misis dito, hayaan nyo lang yung asawa nyo po. Pray for your husband po. Minsan lang matalim ako magsalita po kasi ayoko nasisira yung pamilya talaga Sorry ho lalong-lalo na dun sa mga kabit. Sana wag nyo nang akitin pagka meron na hong asawa. Biniyayaan na nga sila ng mga anak. Nagsasama na nga ng maayos. Tas ito po, sorry, kampunyata ng kadiliman, pero hindi ko hinuhusgahan. Baka bumukas pa yung puso mo at i-let go mo na yan. Kawawa sisirain lang. 13, 20 taon yung pinagsamahan ng mag-asawa. May lumapit lang ng ganon dahil mas bata-bata pa, pinagpalit po yung asawa. 3 anak. Makita niyo po yung kalukuhan ng diablo ngayon, mga kapatid. Kaya sana wag kayo magagalit. Pastor, yun na naman ang topic po. Kasi yan ang sumisira anay talaga ng pamilya po Nakakalungkot po talaga. Hindi ko po kinokondem na sinasabi ko wala ng pag-asa. Pag ang kabit nakakilala sa Diyos at ni-let go niya po, nako kapatid, yung prostitute nga niligtas ng Diyos Sino ho yun? Si Maria Magdalena niligtas ng Diyos. Base sa pag-aaral ko, tanungin nyo ilang lalaki na nagkaroon ng relasyon si Maria Magdalena. Mahigit 200 nakagalaw sa kanya. Pag sinabi natin may relasyon nagkaroon ng sexual na relasyon. Bakit? Babaeng bayaran siya Now, base sa mga nabasa natin sa Biblia, pagsunod niya kay Kristo, naligtas mo ba ang prostitute o na-impyerno? Naligtas mo ba? Can we say amen? Kaya kahit kabit mga kapatid, meron pa rin akong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Alam niyo ba ang gusto po ng Diyos? Ikaw na nasa likod, nasa harapan, nasa gitna, makaalam ka po ng katotohanan. Nagsisigasig po yung Diyos ngayon. Pwede ka namang patayin ng Diyos kinagabihan, habang tayo po'y nangangalon niya. Pwede namang mamaya na may galit ka pang matindi sa Diyos, maaksidente ka. Pero alam niyo po ba ang Diyos, nagbibigay pag-asa pa, nagbibigay po sa atin ng mahabang pagkakataon, sabi niyo nga pagkakataon, para po magbalik loob sa Kanya. Bilang pangwakas, ito yung iniiwan sa atin. Bakit masigasig ang Diyos? Ikalawang Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, praise God. Sana po ilagay natin sa puso ito. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Murderer, rapist, drug addict, mangkukulam, lalaki pumapatol sa kapwa lalaki, babae pumapatol sa kapwa babae. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kung hindi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Tayo po lahat ay tumayo. Oh, hallelujah. Salamat Panginoong Diyos, dama ko po ang pag-ibig ninyo.
I preach this word, Panginoong Ama, because we are no better than other people. Gusto ko po sana, Lord, na maipakita yung nararamdaman ko, yung kalooban ko, para ma-share ko rin, Panginoong Diyos. Every time we see a sinner, yan po ay palatandaan na ang tao po'y mapapahamak. Kaya we do not glorify the sinner, we do not glorify the sin, but we glorify in the grace and the mercy of God. Sa lahat ng pagkakataong pinakita ninyo, si Pablo na dating mamamatay tao, si Maria Magdalena ho na dati pong babaeng bayaran, si Sakeo po na dating magnanakaw, at lahat-lahat po, Panginoong Diyos, nang tinukoy nyo po sa Biblia, nagkaroon ho ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Napakatyaga nyo po at napakasigasig nyo po. Hindi nyo ninanais na may mapahamak kahit isa, Panginoong Ama. Ngunit binibigyan nyo po kami ng mahabang pagkakataon. Maaring kami po ay tinawag na ninyo kahapon nung kami nagkakamali, o kaya mamaya po dahil matigas ang puso namin, o kaya sa susunod po na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod po na taon, nang hindi pa rin po kami tumatanggap sa inyo. But you allowed us to open our hearts na sana, Panginoong Diyos, kung paanong niligtas niyo po kami nung panahon, talagang lubog na lubog kami sa pagkakasala. This would also become a venue to extend our love to other people, especially the sinners, Panginoong Diyos. Kasi ang kasalanan po ay hindi biro. Ito po ang nagpalayo sa amin sa Diyos. But Jesus Christ died for our sins once and for all. And yet we are sinners, Panginoon. Jesus Christ died for all of us. Na dati kami kaaway ng Diyos, ngayon kaming kaibigan, at dahil sa pakikipagkaibigan ng Diyos na ito, nagkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, lalo niyo pong palawakin po ang aming pangunawa. Na sana po, Lord, huwag kami magalit po sa mga mangangaral na nagsasabi ng totoo. Sa mga mangangaral po na nagmamahal sa kaluluwa po ng nakikinig sa kanila. Sa lahat po, Panginoon, na mga nagtuturo po na nakita ang kamatayan ni Pablo, ni Pedro, nakita ko paano pinatay si Mateo, at gayon din naman po, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga lingkod mo. Hindi po madali ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At marami man ang taong maasar, at dumating ang punto ho na kami po'y kainisan at patayin din, Panginoong Ama, sumusunod lamang po kami sa inyo pong pinag-uutos. We are not living in a bed of roses, Panginoon. Marami pong mga tagapangaral ngayon, magaganda po ang kanilang mga mansyon. Sila po, Panginoong Diyos, they are living in luxury, Panginoong Diyos. Hindi nila naranasan po ang pinagdaanan po ng mga apostol na gumawa nitong Biblia na ito, Panginoong Ama. Kaya dapat po seryosohin namin at patuloy po naming akapin po ang lahat ng mga aral na ito. Hindi po para magtanim ng sama ng loob o kaya magalit po sa tagapagpahayag, kung hindi unawain po, Panginoon, na babaguhin po kami ng mga salita ninyo, at lalo tigit po, Panginoong Diyos, wala kaming maipagmamalaki sa mundo na ito. Pinag-aralan, kayamanan, kagandahan, katalinuhan, it boils down, Panginoon Diyos, in your mercy and your grace. Kami po'y pinanganak dito sa mundong walang-wala po. Kami po'y papanaw po ng hubad at walang-wala rin po. Purihin nawa po ang pangalan ng Diyos. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang, Ama, sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. So unlovely, and you sought me when I was lost. You showed me how much you really love. When you bought me at the highest cost, there's no greater love than this. There's no greater
There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. There's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. Oh, you have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Purihin po ang Panginoong Diyos. Dahil po sa sigasig ng ating Panginoong Diyos, una po'y nadama natin ang kanyang pag-ibig, pinawalang sala po tayo ng Panginoon, at lahat tayo ay tinuring niya bilang isang kaibigan. Dahil po sa pagturing niya sa atin bilang isang kaibigan, tayo po ngayon ay naligtas at naging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Kaya po, pasalamatan natin ang Diyos sa kanya pong higit na sigasig na ipinakita niya po sa bawat isa. Dahil po siya ay naging modelo natin, kaya tayo po ay nagsusumikap at nagiging masigasig po. Sa umaga po na ito, pasalamatan natin ang Panginoong Diyos, papurihan natin si Jesus, at sambahin natin po ang kanyang santo at banal na Espiritu. Mga kapatid, bago natin isagawa po ang banal na hapunan na ito, mahalaga po na tayo po'y humingi ng kapatawaran at patuloy na paglilinis po para sa ating nagawang mga pagkakasala. Sige po, tayo po'y sumandali po sa katahimikan at pasaliksik natin sa banal na Espiritu po ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ngayon po, isama-sama nating hawakan po ang tinapay, papurihan natin po ang Ama, sambahin natin si Jesus, luwalhatiin natin ang kanyang santo at banal na Espiritu. For I received from the Lord that which I also pass unto you. The Lord Jesus Christ, on the night that He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Purihin ka, Panginoong Diyos. Sabay-sabay po natin kainin. Maraming salamat po. Sabi po kanina, sa pagtigis ng dugo ni Jesus, napatawad po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Purihin po natin ang Ama, pasalamatan natin ang Diyos,
at ibigay po natin ang pinakamataas po na pagsamba sa Kanya. Praise God. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me. For whenever you eat of this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabay-sabay po nating inumin. Praise God. O dakila't mapagpalang Diyos, ipinagkakaloob namin ang pinakamataas na papuri pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Papuri po sa Diyos. Hallelujah. Sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Dear Father God, we honor you, we glorify you, we praise your name. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong ipinagkaloob sa amin. Thank you, O Lord, for all the blessings that you continually shower and bestowed upon us. Dear Father God, gayon din po, amin pong ipinapanalangin na lahat po ng aming mga offering, accept this as the first fruits of our crops, Panginoon. And let these blessings and all this offering be given with the purest of our all intentions. And let this offering, Panginoon, be acceptable, Panginoon, sa inyo pong harapan. Gayon din po, Panginoon, lahat po ng aming mga malilikom, lahat po, Lord, ng mga biyayang ito ay magamit po namin para po sa kakaunlad po ng aming sambahan at sa lahat po ng aming paglilingkod para po sa inyo. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Forgetting what lies behind, setting our hearts in the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running the race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling. For you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. We'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. You'll be faithful to finish the work you began in us. Maraming salamat po sa lahat po ng nagkaloob sa ating Diyos na may lalo tayong pagpalain. At ngayon po, dumako tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatid. Happy birthday po, November 4, Brother Frank Cariaga. November 5 po, Sister Maria Crisel Radoban. Happy birthday. November 6 po, ang ating chairman of the board, Brother Boy de los Reyes. At November 8 po, si Sister Pabi Talag. Happy anniversary din po kay Sister Alice de la Rosa and Brother Jimmy on November 3. At ngayon po, nais po kayo pag-pray ni Sister Linda.
Okay, praise God. Sa inyo yung mga natawag na nagdaraos ng kanilang kaarawan, nandito po tayo. Parang tayo ay tatanggap na pagpapala sa Panginoon. Yung nagdiriwang ng anniversary. O, kung sino yung hindi pa natawag dyan at hindi natawag ang pangalan nyo at nagdaraos ng kanyang kaarawan, you are welcome. Okay. So, nandito na ba tayo lahat? Okay. Sige po. Magsama-sama tayo, magkaisa, na tayo manalangin, panalangin natin ang aking mga kapatid. O dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagagalak, nagsasaya sa mga kaarawan ng aking mga kapatid na nandito. Salamat sa lahat ng biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, biyaya ng marami pang taon na ipagkaloob po sa kanila. Panginoon, inaalay namin sila sa inyo, sa iyong mapagpala, mapaghimalang kamay nyo, na pangunahan nyo po ang bawat detalye ng kanilang buhay. Spirit, soul, and body, ilayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman, at bigyan nyo rin po sila ng kaalaman, wisdom, and the knowledge of Jesus be upon them all, na sila, Panginoon, ay maging steward sa kanilang buhay at sa kapamilya. Kaya loobin mo na marami pang taon ang kanilang ipagkaloob mo po sa kanila ng pagdiriwang ng kanilang buong sambahayan. Ganon din po kami, Panginoon, kami po ay nagagalak. Dahil sila ay malakas, malusog at walang karamdaman, at sila, Panginoon, ay libre na kumilos. At gabayan niyo po sila. Direct their paths in the paths of righteousness. Kaya salamat po, Ama, sa kaarawan ng aking mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagsasama. Basbasan niyo po sila na maging mapayapa, masagana ang kanilang pagsasama. Loobin niyo po ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ay sila ngayon ay nagdiriwang din sa kanilang anniversary na ito. Kaya loobin mo, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, bless them, instruct them in the way they should go in this world. Kaya kami nagpupuri, nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Happy birthday. May the blessing of the Lord be with you always. Amen. Salamat po, Sister Linda, sa inyong pananalangin. At ngayon po sa ating mga announcement, Jesus Reigns po sa November 30, 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan magpatala yung mga gustong sumama para po sa ating sasakyan. Ay, ano yan? Saan ba yan? Basahin ko ba? November 10 po, presider Sister Vicky Bisda, tithes and offering, Sister Vicky Bisda, and flower bringer, Brother Andrew and Sister Vicky Bisda. At ang Bible study po ay ginaganap po tuwing Miyerkules, 7 p.m. Inaanyayahan po ang lahat na makinig. Ang prayer meeting po, sa umaga po, araw-araw po yan, walang patid, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At sa gabi naman po, Monday, Friday, Saturday, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 po. Ano pa? Hindi ko maintindihan. Kung may mga iba po pong announcement, tinatawagan ko po si Pastor para sa ating huling panalangin at benediction. Yan na lang. Sunday po, dapat may meeting po tayo ngayon. Para ho mas komprehensibo po kasi hindi natin makompleto po, and we're also going to pray for one of our elder po na bukas po para makapaghanda rin po sila ay pupunta po sa US to represent the city government of Marikina. Tinatawagan ko po si Mayora, Sister Lisa Palomar po para ipag-pray po natin. Siya po ay pupunta sa United States and we are proud, she will be representing the city government of Marikina. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Kay Lord pong kapurihan.
pag-pray po natin si Sister Irma, si Sister Lisa, and also si Sister Irma rin ngayon na naka-confine po sa hospital. Sige po. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami. We pray right now for your traveling mercies. Pride po ng Feast of Harvest Christian Ministry, Lord, na meron po kaming city government official po, Lord, na will represent po the government of Marikina po, doon po sa Florida, USA, Panginoong Ama. Ibigay niyo po ang buong wisdom po kay Sister Lisa Palomar. Ibigay niyo po, Panginoong Diyos, ang proteksyon, gabay, magsimula po sa eroplanong sasakyan niya, hanggang sa kanya pong pag-uwi rito. Cover the Palomar family with all your blessings, with all your might, with all your wisdom, Panginoong Ama, as she's going to represent po si Mayor Marcy, Panginoon, doon po sa US, sa Florida po, Panginoong Ama. And we also pray right now, Lord, for Sister Irma. Mamaya po ay mapapanood niya po ito. Bigyan niyo po ng kalakasan po siya sa confinement niya, Panginoon, sa hospital. Kasama po namin po siya every morning, Panginoong Ama. At hindi niyo po iaalaw ng inyo pong anak, Panginoon Diyos, ay magapo po ng lahat ng mga sakit na ito. We pray for good deliverance po sa lahat po ng mga battery of examinations kay Sister Irma. And we claim right now as a church that by your stripes and by your wounds, Sister Irma has already been healed. Kaya Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, at ang pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, ang mga tinawag niyo po na inyong mga anak, gaya ng pagbabasbas po, Panginoon, ni Moses, iniiwan ko po ang lahat ng blessings na ito. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya ng binitawan din po ni Haring David, Lord, tinatanggap namin ang lahat ng benediction na ito na maging kalakasan ng bawat buhay namin. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa nataos po nating gawain, at bago po tayo lumabas ng ating iglesia, muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Plakpakan po natin ang ating Diyos. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same. Forever you will reign, O Lord. And I will live to praise your name always. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. And when I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always and forever, always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless you all. See you next Sunday. Always, forever and ever, you will be my God.
You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. I'm gonna lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands. I'm gonna raise my voice.